Hello po, kamusta po kayo mga kabayan? At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po, at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong ginagawa po nila sa ating Vice President. At alam naman po natin, sinampahan po nila yan ng grave threat. At ngayon ay gusto po daw nilang maglabas ng arrest warrant para sa Vice President. At yan naman po ay kinundi na ng mga abogado ng Vice President na humihiling sila na ipagpaliban ang sinasabi pong warrant of arrest. At syempre po, humihiling din po sila ng oral agreement dito sa sinampa po nilang kasong grave threat. Pakinggan po natin ang mga abogado o ang abogado po ng Vice President. At pakinggan po natin at komentuhan. Dahil alam naman po natin na gagawin po nila lahat ang Vice President ay mawala sa politika. Kaya nga po gigil na po sila sa impeachment eh. Talagang pinagsasabay na po nila ang impeachment at pati po ang kaso at pati po ang warrant of arrest. Ibang klase po ang gobyerno natin ngayon. Unbelievable. Pero ang malawak ang korupsyon hanggang ngayon, trilyon ang pinag-uusapang korupsyon, daan-daang bilyon. Malayang malaya pa po lahat na ang mga magnanakaw. Lalong-lalo po ang pinakaulo nito. Malayang malaya. Unbelievable. Ito po, pakinggan na po natin at panoorin. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala o madismiss ang kaso. Nakapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Yan din ang sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, Tama. ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers. Ngunit para sa isa sa miyembro ng Ayan po mga kababayan. Tama po yung sinasabi ni Attorney Paulo Lime. Pagka ganun po pala, yung mga impeachable na mga opisyal katulad po ng Vice President, Presidente ng Bansa, Ombudsman, hindi po ba? At Supreme Court Justices. Hindi po ma-impeachable yan. Pati po ang COA, impeachable po yan. Pagka po pala gano'n, magsampa ka lang ng kaso sa NBI o sa DOJ, pwede na po palang maglabas sila ng warrant of arrest para arestuhin. Ito pong sinasabing impeachable. Kasi ilan po yung impeachable sa sangay ng gobyerno natin eh. Hindi po ba? Presidente, Vice President, mga impeachable yan. COA, tapos yung COMELEC, Chairman, impeachable po yan. Hindi po ba ang Ombudsman at pati po Korte Suprema, ang mga justices, sila po ang mga impeachable dyan eh. Kailangan i-impeach mo muna. Hindi po ba? Pag na-impeach mo na, saka papasok na yung sinasabi mo mga kaso o patapusin mo muna ang kanyang termino. Di po ba? Kasi impeachable sila eh. Hindi ba? Kaya nga po excuse me po. Kaya nga nila ini-impeach eh. Hindi po ba? Ngayon, iba na po ngayon, shortcut. Bendalo. Panay bendalo po yata ginagamit nila eh. Hindi kaya? Maawa, impeachable, pero kailangan kasuhan na ng DOJ. Ito pong grave threat. Wala pa naman silang napapatunayan. At wala pa naman pong nahuhuli. At wala pa naman pong nangyayari doon sa sinasabi nila. Dahil unang-una, yung sinabi ng Vice President, mga kababayan, ay meron pong condition yon, conditional yon. Pag siya'y pinatay
Pag siya'y tsugi na, hindi siya papayag na matulad siya doon sa dating senador na Aquino. Hindi po ba? Kaya lang po, iba na po kasi ngayon sa ating bansa. Iba na po. Mas nauna po yung mga sinasabi pong kaso at kailangan makulong ka muna saka ka nga i-impeach. Baliktad po. Baliktad po ang gusto nila mangyari. Makulong ka muna saka ka i-impeach. Baliktad. Dahil nga hirap na hirap nilang ma-impeach ang Vice President. Dahil nakita ng taong bayan ang ginagawa nilang fishing expedition at gawa-gawang mga testigo, scripted na mga testigo, di umano. Paano mo ma-impeach ang isang Vice President? Kaya lahat po gagawin nila mga kababayan para po ang Vice President ay tuluyan na pong bumagsak at mapabagsak nila. Lahat ay gagawin. Kaya hindi naman po tanga bobo ang mga Pilipino. Napakatindi ng korupsyon sa ating bansa. Iba, sindikato nga nangyari sa ating bansa lalo-lalo sa korupsyon ng flood control dahil mismo yung tinatawag na pangulo ng kanyang ate na bangag, siya na mismo aminado na grabe po katalamak ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Hindi po ba? Pero tinutukan po ba yan ng DOJ para sampahan ng kaso ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa? Mga kababayan, meron po ba? Meron nga isa kaalyado nila nakalaya pa si Bong Revilla. Pero ang nakikita po natin nakukulong, sinasampahan nila ng kaso katulad ni Senator Marcoleta na hindi naman flood control ang issue, donation sa kanyang campaign donation, nakulong. Si Jingo Estrada pinakulong nila, isang senador. Pero isang damukal po ang senador, 24. 300 plus ang congressman, wala pang nakukulong. At yung sinasabing utak daw po ng korupsyon, itinuturo si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Hanggang ngayon, malaya. Pambihirang buhay yan. Pero pagdating sa mga Duterte, kailangan ikulong, kailangan lagyan, kailangan imbestigahan, tamnan, gawan ng isang damukal na issue para ito ay masira at tuluyan ng makulong payata. Ganyan po katindi ang mga tao na ito. At siyempre po, pati po mga institusyon katulad ng Kongreso ay kasama po sa nagpapabagsak at mga iilan-ilan dyan sa Senado na gusto nilang tuluyan ng bumagsak ang Vice President para lahat po ng ginawa nila di umanong pagnanakaw sa ating bansa sa pera ng taong bayan ay matabunan ng tuluyan at makalimutan na at wala nang managot sa mga ninakaw nila sa taong bayan. Hindi kaya? Dahil alam nila sa mga sarili nila, pag naging presidente si Inday, lahat sila isusuka nila ang mga ninakaw nila. At yung sinasabi nila na dapat ay makulong si Inday, baka silang lahat ang makulong. Di umano. Yan po mga kababayan, ang ginagawa nilang panggigipit sa Vice President at kung ano-ano na lang po ang ikinakaso at kinakabit nila dahil mismo ang NBI ay hindi pa napapatunayan ang ibinibintang nilang grave threat. Samantalang mismo ang NBI Director mas grabe at mas masahol pang magbanta. Hindi po ba grabe ang pagbabanta ng NBI Director do sa isa pong newscaster o sinasabing isang media? Talagang kung murahin niya, mula ulo hanggang paa, kung murahin niya. At sinasabi niya, pag natsugi kita, wala nang ebidensya. Di ba mas matindi yun? Direkta? Pero wala po silang pakialam doon. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, sinusunod-sunod na po nila yan. Dahil po alam naman natin, kahapon, hindi po ba, ni-raid na rin po nila yung isang pabrika ng bakal. At syempre, ikinakabit din po nila yan sa pamilya Duterte. Yung paggawaan ng bakal. At kung ano-ano daw po ang nakitang mga illegal doon. Unbelievable. Lahat na lang po na nangyayari na masama at hindi maganda sa ating bansa ang may kagagawan at dapat sisihin ay mga Duterte lamang. Samantalang nung naglingkod ang mga Duterte ng 6 na taon sa ating bansa, nakita naman po natin buhay pa tayo pare-parehas
ang pagkakaiba ng paglilingkod ng Duterte at paglilingkod ngayon sa binagongang Pilipinas. Kayo na po ang makapagsasabi ng pagkakaiba. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyang katalamak ang pagnanakaw ng mga politiko. Hindi po ba? At hindi po nakatutok yan sa politika. Dahil mismo yung nanay ng Pangulo na convicted, na hatulan, na mabilanggo dahil sa patong-patong na issue o sinasabing conviction ng pagnanakaw di umano. Pero hindi po yan ipinakulong na yata ng dating Pangulo. Dahil unang-una, sa katandaan na raw, mga kababayan. Pero sa panahon ngayon, iba na po. Kaya nga po, masasabi mo, itong pamilya na ito na nakaupo ngayon, ang pamilya na ito ay talagang napakaganda po at napakahusay na pamilya. Lalong-lalo po sa pagtanaw ng utang na loob. Maaasahan mo po ang pamilya ni BBM sa pagtanaw ng utang na loob. Ibang klase po. Naipalibing ang tatay niya kung sinasabing sila'y mahusay na pamilya, pero mismo sila hindi nila naipalibing ang tatay nila. Unbelievable. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po ang ginagawa nila sa pamilya Duterte dahil naipatapo na nila ang tatay. Ngayon naman po gusto pang ipakulong ang anak. Unbelievable. Kaya sana po dumating na po ang tamang panahon ng ating bansa ay makawala. Makawala po sana tayo sa gobyernong sindikato. Huwag naman po sanang hayaan ng may kapal na tayo po ay makubkob at pagharian po ng sindikatong gobyerno. Huwag naman po sana ipagkaloob. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman at Isa from Cagayan Valley, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal. Ingat-ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. Paalam. Bye-bye.